Sa punto ito, makakasama po natin muli dito sa UNTV Radio Mobile Booth ang isa sa pinagkakatiwalaan ng kasambahay natin na nakasama sa impilan. Isa siyang veteran election lawyer, former dean ng pamantasan ng lungsod ng Maynila College of Law at naging former member ng PLM, pamantasan ng lungsod ng Maynila Board of Regents. Former host ng mga programa sa UNTV, partikular na po ang Paul Watch, Legally Yours at Tuntahang Legal. Let's welcome Commission on Election Chairperson George Erwin Garcia. Magandang umaga po sa inyo, Chairman Garcia. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak. Kumusta po kayo ngayong umaga? Magandang umaga, Ma'am Ani, sa mga kasambahay natin. Magandang umaga po. Sa mga kababayan natin, magandang umaga rin po. Maraming salamat muli, Attorney George. Maraming salamat din po, Ma'am Ani. My first question, Attorney George, Chairman, kumusta po ang opisyal na pagsisimula ng campaign period? National po ito, yung national election. Nakita namin, di ba po, kasabay ng pag-uumpisa ng campaign period, kasabay din ang pagbabaklas ng mga illegal posters. At Chairman, balitaan nyo nga po kami doon. Siyempre po, highly symbolic kasi yung ating ginawang pagbabaklas kahapon. Unang araw yan ang start ng campaign period para sa national positions, Ma'am Ani. At dahil yan gusto natin ipakita sa mga kandidato, sa mga political parties, party list, na hindi natin po palalagpasin yung mga violation, lalong-lalo na sa laki ng mga campaign materials, doon sa mga lugar kung saan sila dapat naglalagay lamang, and at the same time, yung mga paggamit ng mga non-biodegradable materials, yung bang hindi natutunaw, hindi pwedeng yung bang hindi biodegradable, at ayaw natin yan bilang ating maliit na kontribusyon, Ma'am Ani, sa ating kalikasan man lang. So kahapon po ay sa buong Pilipinas natin isinagawa yung Operation Baklas. Madami tayong natanggal, pero iniwasan po namin, Ma'am Ani, natanggalin yung mga posters ng mga local aspirants sapagkat hindi pa po kasi campaign period. Technically, wala pa kaming jurisdiction doon sa mga materials nila at yan ay mangyayari pa lamang sa March 28. Sa kasalukuyan, ang mga local government units pa lamang, Ma'am Ani, ang pwedeng magtanggal ng mga campaign materials na yan ng mga local candidates. Okay. Attorney, you made mention about yung mga posters ng hindi nyo pa tinatas because wala pa naman, hindi pa nag-start. Going back to the national position, paano po yan? May mga places na nandun doon sila, yung mga posters nila, pero this is a private area. Hindi ba yan sa cloud ng batas ng Sabi Commission po kasi on Election? ng Korte Suprema, Ma'am Ani, kapag private properties, hindi pwedeng galawin ng COMELEC. Okay. Sapagkat yan ay protektado ng karapatan ng may-ari doon sa pribadong pagmamay-ari po niya. At sabi nga po ng Supreme Court, yan ay constitutionally guaranteed. At ang tanong, kung nasa private property ba yung isang campaign material, paano kung sobrang pagkalaki-laki? That's correct. Doon po sa kaso ng Diocese of Bacolod versus the COMELEC, ang sabi ng Supreme Court, the bigger, the better. Because part po yan ng tinatawag na freedom of expression and freedom of speech ng may-ari ng property. Ano man po ang kadahilanan kung bakit naandyan yung material na yan, maaaring ito ay inuupahan o maaaring ito ay kasunduan nila. Pero yan po ay kinakailangan na irespeto ng COMELEC. So again, para sa mga kasambahay natin, hindi po namin magagalaw ang mga nasa private properties, nasa pader, nasa bubong ng bahay, nasa mga harapan ng bahay nila, sa mismong bakuran, sa likuran ng bahay, hindi po namin magagalaw yan. Okay. Tungkol po doon sa pagbabaklas nyo, continuous mo pa ito, Chairman Garcia? And do you have enough people? The way I look at it, kalat kayo. So are you going to do this on a regular basis until the end of the campaign period? Ma'am Ani, pinakamaganda talaga sana araw-araw. Kaya lang sa sobrang laki naman ng isang lugar, kung ang tauhan lang namin ay ilang piraso, hindi namin kayang gawin po lahat yon. At definitely hindi namin aaraw-arawin po yan. Siguro may interval yung pagbabaklas namin. Pero may solusyon kasi sa batas. Okay po. Bakit kami ang magbabaklas ng mga bagay na sila ang naglagay, di sila ang magtanggal? Ang gagawin lang namin, base sa batas, sa Republic Act 9006, yung tinatawag na Fair Elections Act, pwede namin silang sulatan to remove the campaign material, yung mismo mga kandidato. At kung within the period of 3 days, hindi nila tinanggal yan, hindi nila inalis, pwede namin silang kasuhan ng election offense, kasong criminal yon na may 1 hanggang 6 na taon na pagkakakulong at disqualification. Okay, that's very clear already, Attorney Chairman George. Ano yung mga susunod na hakbang ng COMELEC kasunod po ng itong pagsisimula ng campaign period? Siyempre po, gusto rin muna natin emphasize, Ma'am Ani, na babantayan namin yung mga kampanya ng mga iba't ibang kandidato. Sila rin magbabantayan, siyempre. Hindi lang national, later on ang local sa March 28.
dapat hindi ninanakaw yung mga akda ng mga artist natin, ng mga composer. Kasi madami dyan yung mismong tunog, yung mismong lyrics ninanakaw. Yan po'y protektado ng ating intellectual property. Kasama po yan sa mga babantayan din natin. Babantayan din namin po yung sa mga airtime limits, sapagkat ang sabi ng batas sa TV, 120 minutes sila yung mga national candidates. Samantalang sa local ay 60 minutes po yan per station. Ngayon po, dito naman po sa radyo, 180 minutes ang isang kandidato o political party o party list. At sa radyo naman po ay 90 minutes per station po yan. Babantayan po din natin ang gastos nila sapagkat ang sabi po ng batas, pwede lamang silang gumastos ng 3 piso per registered voter kung yung kandidato ay may partido politikal. At kapag siya naman ay independent candidate, 5 piso per registered voter. At ganyan din po ang political parties at saka party list. 5 piso per registered voter din po sila. Okay. Chairman George, nasa studio ang ating co-host na si Sherwin Colubong. May katanungan, Sherwin. Amigo, go ahead please. Opo, magandang umaga po, Attorney George. Kumusta na po kayo? Magandang umaga, Sherwin, at magandang umaga rin sa ating mga kasamahan dyan. Opo, ang tanong ko, Attorney George, sa pagbabantay ho natin ngayon dito po sa mga kandidato, nagdagdag po ba tayo ng tauhan na magbabantay o sapat naman po ang mga tauhan po ng COMELEC? Ay, kulang po, Sir Sherwin, ang ating pong mga tauhan. Kulang din tayo sa resources. Kung kaya umaasa talaga kami sa tulong din ng ibang ahensya ng pamahalaan at umaasa rin tayo sa tulong ng mga Citizens Arm, mga interest groups at tayo, katulad halimbawa nitong ating Ecoways Coalition na tumutulong sa atin upang mapanatiling maayos ang kapaligiran. Meron po kasi mga kandidato, Ma'am Ani, Sir Sherwin, kung makapagpako sa puno, wagas, kung sila kaya ang pakuan ko. Di ba, napakasakit din nun. Ang isang puno ay may buhay and therefore dapat ginagalang natin. Kahit man lang paano yung man lang sana sundin po nila. Meron pong tamang lalagyan ng mga campaign materials bagamat kulang ang tao namin para i-monitor po ang lahat. Okay. Opo, Amigo Sherwin, follow-up question po. Yes, Ani, yung paghahanda ng ahensya para sa darating na midterm election at tinatanong din kasi nung iba nating mga kababayan kung ano ba yung kailangan nilang tignan o bantayan din sa mga kandidato dahil recently may mga nakapost din sa mga social media kasi ng mga birthday ng mga kandidato na namimigay sila ng sobre, nagbibigay sila ng mga grocery item. Ngayon po ba, Attorney G, pwede pa ba yun? Kapag po na local aspirants, siyempre po pwede pa nilang gawin yan. Wala pong premature campaigning and therefore hindi pa po sila kandidato kahit nakapag-file na sila ng kanilang kandidatura no October 1 to 8. Ito pong national candidates, siyempre po bawal yan. Bawal nga sila magpakain, bawal magpainom. Kaya lang pwede na po sila mamigay ng t-shirts, bowler, caps, basta may pagsang-ayon ang Commission on Elections. Dapat nagpapaalam po sila sa amin. So yan po yung mga dapat nababantayan natin. At the same time, yung paggamit sa social media kasi, Sir Sherwin, Ma'am Ani, walang masyadong regulasyon. Wala kasi tayong social media regulation law sa Pilipinas. At dahil magkaganon, ibig sabihin talagang only period, only whatever ang ating pong social media at hindi po pwedeng pakialaman ng COMELEC yung pong content ng social media sapagkat social media account ng isang kandidato sapagkat baka tayo mag-intrude sa tinatawag na violation ng freedom of expression and speech ng mismong kandidato o individual. Pero at the same time, sinasabi po natin when it comes to social media na dapat iiwasan ng lahat ang misinformation, disinformation at fake news. Dapat lalabanan natin lahat yan sapagkat yan ang ating ngayong threat sa ating demokrasya at sa bawat isa na kapag ikaw ay kapag ang kasinungalingan ang namayagpag dito sa kampanya. Okay. Thank you for that, Chairman. George, amigo Chairman, maraming salamat. Chairman, balikan ko lang yung tungkol doon sa pribado, yung mga posters na nado doon sa pribadong area. Tama po ba na kahit anong manong size niyan, hindi pa pakikialaman dahil may ruling ang Supreme Court? Can you clarify that once and for all? Para pong ganito lang yan, Ma'am Ani, at sa ating mga kababayan. Kung meron po kayong sa bahay nyo, kung yung bubong nyo gusto nyo pong pinturahan at ipintura po yung pagmumukha ko bilang isang kandidato,
karapatan nyo po yun. Wala naman makakapigil kung anong gustong gawin nyo sa bubungan nyo. O kaya naman po merong gusto mong lagyan yung harapan ng bahay mo dahil idol mo yung mismong isang kandidato ng pagkalaki-laking poster niya. Hindi po namin pwede ipatanggal yun kasi private property po yun. Siyempre po, hindi nga namin pwedeng pasukin yung private property kasi makakasuhan kami ng trespass to dwelling. Yan po yung precisely sinasabi ng Korte Suprema sa naging desisyon niya sa 3 kaso na dapat irerespeto natin ang private ownership. Okay, that's clear already kung may magsasabi, bakit yung poster ni ganito nasa malaking lugar? Napakalaki ng size. So, ayan po ang explanation ni Chairman George. Chairman, doon sa mga kababayan natin na nakikinig at nanonood, kung kayo po ihinga ng mensahe, kayong nalalapit na po itong halalan, ano yung gusto nyo? Partikularmente, kasama na po sa mga kandidato natin, iba't ibang mga partido na tumatakbo ngayon. Ano po ang gusto nyong mensahe sa kanila? Doon po muna sa ating mga kababayan. Alam niyo po, boboto tayo sa darating na halalan, boboto tayo ng tama, wag iboboto yung mga may tama. Yan po yung mga maliwanag na mensahe. At the same time, gusto po natin sabihin din sa mga kababayan po natin, itong unang araw ng pagsisimula ng campaign period, ito rin ang unang araw na nanliligaw po sila sa atin. Yung mga sinasabing gustong umibig sa atin at gusto makuha ang ating pagmamahal sa pamamagitan ng mga boto natin. Ito yung tamang panahon upang alamin natin anong pag-uugali nila. Ano ba ang gusto at plano nila para sa ating bayan? Sila ba talaga ang nararapat na dapat nating mapusuan sa araw ng halalan? And therefore, dapat mapagmatsyag, dapat po pakikiramdaman natin at alamin natin yung background ng mga tao pumupunta sa atin at nanliligaw sa atin. Sa atin naman po mga kandidato, huwag po tayong pasaway. Laging re-respeto po ang ating pong mga batas, ang ating pong mga patakaran. Huwag sanang pahirapan masyado ang Commission on Election sa ating pong ginagawang trabaho. Trabaho lang po ito para sa bayan. Kung kaya naman, sana po magpakabuti po tayo sa entire 90-day period of the campaign. At huwag po tayo mamimili ng boto sapagkat hindi po nyo dapat minamaliit ang kakayanan at maturity ng mga Pilipino. We can vote even without your money. We can vote rightly. Maraming salamat po sa inyong oras, Comelec Chairperson George Erwin Garcia. Maraming salamat po, Ma'am Keep Annie. safe. Salamat sa Diyos.